Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Paragnaan pangaso. Nya ako pagidsa ngin kalatan ng mga babay apag-post sa picture siya sa Facebook adong muntandong nin oged agkelayso banang nilan. Pinakakitaan ni bayho nila. Mag-dagbos nila, mag-post sila Facebook Facebook. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ang tanong ng kapatid natin, anong hukom ng mga kababaihan na pinupost yung kanilang mukha sa Facebook? Una sa lahat, ang mga ulama natin, nagkakaiba sila ng opinion patungkol sa mukha ng babae, kung ito ba'y aura o hindi. Yun ang dapat nating maintindihan. Ngayon, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratul Nur, ang aya ay 31, wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihin wa yahfadna furujahun wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin wa la yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihin aw abaihin ila akhir al-aya. At may pahayag mo ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga babaeng mananampalataya na pigilin nila o ibaba nila ang mga paningin nila sa mga pinagbabawal ng Allah Ta'ala at protektahan nila ang kanilang mga aura, ang kanilang mga masilang bahagi ng katawan, at huwag nilang ipahayag o iladlad ang kanilang mga palamuti, maliban na lamang sa kung ano ang nakalitaw. Dito ngayon nagkaroon ng khilaf ang mga ulama sa illa ma dhahara minha, wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Huwag nilang ipailadlad yung kanilang mga palamuti, mga kababaihan, liban na lamang sa nakalitaw. Ano ba yung nakalitaw? Sabi ng mga tafsir ng ilan sa mga ulama, lalo na si Sumrat ibn Jundub, nung tinanong si Sumrat ibn Jundub patungkol sa paano ba, sabi niya, ang pagtatakip o ano ba ang pagtatakip ng aura ng mga kababaihan noon, dinemonstrate niya sa kanyang turban na sinabi niya ganito. Ibig sabihin, isang mata lang ang nakita. Isang mata lang ang nakita. Pinanindigan niya ng mga Hanbali na sabi nila dahil doon ang wajh o ang muka ng babae ay aura. So sabi nila, ang illa madhahara minha daw, ayun lang tinatawag na rida o yung takip o yung nilalagay pa na doble sa abaa o yung abaya ng mga babae. Yan ang sa Madhabul Hanbali. Kaya sa Madhabul Hanbali, actually, sa Saudi Arabia, takfif na yan sa kanina na dalawang matang nakalabas. Kung susundin talaga yung kanilang madhab, kailangan isa lang. Yan ang pintalo na one eye. Tuma ba? Ibig sabihin yung iba, mas sinubrahan pa nila burka. Okay. Ngayon naman, si Abdullah ibn Abbas, naiulat mula sa kanya, di umano, radiyallahu anhuma, na ang sabi niya, ang ibig sabihin ng illa madhahara minha ay yaon lamang nakalitaw, kasama na ang damit at yung mga alahas. Yun lang, al-kilada, al-kalaid at saka yung mga alahas, yun lang daw At ito inulat ni Ali ibn Abi Talha. Si Ali ibn Abi Talha, sabi ng mga ulama ng Jarh wa Ta'dil, da'if, isa sa mga du'afa. Kung basahin yung kitab na Ar-Rijal, isa sa mga du'afa. Kaya ang riwaya na yun mula kay Ibn Abbas, ang athar na yun ay da'if. Ibig sabihin da'if, nagkakaisang mga ulama ng Ahlus Sunnah na pagdating sa ibada, sa pagsamba, sa syar', hindi tayo pwedeng kumuha sa source na da'if. Yan ang paninindigan ng jumhur ng ahlul hadith, ng mga muhaddithun. Mula kay Imam Ibn Hajar, Imamul Bukhari, Imam As-Subki, at iba pa sa kanila. Tayyib, ano naman ang sagot ng mga nagsasabi na hindi aura ang mukha ng babae? Ang sagot nila ay yung hadith na naiulat mula kay Asma bint Abi Bakr, na kung saan ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, nung pumasok siya sa kwarto nila ni Aisha at nakita niya doon si Asma na hindi siya nakadamit ng maayos,
yumuko ang Rasulullah at medyo pumakla yung kanyang mukha. Kaya dahil doon, pinalabas ni Aisha ang kanyang kapatid na si Asma. Tinanong ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah," sabi niya, "Malladhi yughdibuk?" Ano ang nagpagalit sa iyo, ya Rasulullah? Sabi kasi ang Rasulullah pag galit di sumisigaw yun. Makikita nilang magkunot yung kanyang dito o yuyuko siya. Sabi niya, "Ya Aisha," sabi niya, "al-mar'atu idha hadat." Sabi niya, Aisha, ang babae, sabi niya, kapag hadat, nag-hide na siya, "Fala tubdi," hindi niya dapat, o la tudhir, illa hada wa hada. Hindi siya pwedeng ipalabas niya ang anuman o takpan niya ang lahat sa kanya, liban lamang dito at saka dito. Sa isang riwaya, "Faltuqatti kullal jasad illa hada wa hada." Kanyang takpan ang lahat ng kanyang katawan, liban lamang dito at liban dito. So yung mga nagsasabing ito ay aura, dinaif nilang hadith na ito. Pero ang katotohanan, ito ay sahih, sabi ni Sheikhul Albani, sapagkat sabi niya, marami nagtawatur ang mga ruwat hanggang sa naging sahih ang riwaya nito. At ito'y makikita natin sa kitab na Jilbabul Mar'atil Muslima ni Sheikhul Albani rahimahullah ta'ala. Nangangahulugan, ang rajih dito sa mas'ala, hindi aura ang mukha ng babae. Okay. Kung ang mukha ninyo na kababaihan, pinost ninyo for the sake, pumunta naman tayo dito sa Facebook, kung pinost ninyo para makilala kayo ng mga relative ninyo na ikaw talaga yan, bilang, kasi maraming scam ngayon, no? Bilang ikaw talaga yan at necessary na makita ang mukha mo bilang patunay, walang problema doon. Kaso, pag sa tingin mo nakakafit na talaga, ay huwag mong i-post. Kahit pa hindi aura. Dahil magiging sanhi ng fitna sa mga kalalakihan. Ganun din minsan ng mga lalaki, hindi naman fitna hindi naman aura ang mukha ng lalaki. Kaso lang minsan may mag-PM na, "Sheikh, dakaran tigin post sa kuwanan kasi ka mapit na kami, Sheikh. Sheikh Albar, mapit na kami sa palas ng kainan. Di kami makatulog, di kami makakaan, di kami tigin maka-eskwela sa madrasa kamana, matuliro yung mga utak namin." Nag-alarm na. So, umuman, hindi siya aura, pero ang mapapayo natin sa kababaihan, iwasan yung madalas na pag-post sa mukha kung hindi naman necessary. Profile pic, okay na yun. Okay na yun. So, yun po ang masagot natin. Wallahu a'lam bis-shawab. Fadal. Assalamualaikum Ustaz. Niya ako pakita sa akin Ustaz na online seller ako. Pagkadakal i-viewers ko. Pambal ako sa parapon. Niya anten mabunot ataw ka makadaog na pagkataban ko sa giveaways. Kataban. Ibarat na load cash ngento kapakayan nito, syukran. Mapya na masala. Kasaguna na marakili pamain. Apya mga ustad sa mga tagapadako pamain silang saguna. Alhamdulillah. Balasan na Allah Ta'ala yung mga ustad sa ito, mga ulama, tagapadako pan, magisan pan sa maranaw sa sulog. Alhamdulillah ka namba transaction sa guna, chip, online selling. Dabang pakasapalon. Oged, yung problema doon, yung tanong na paraffol. Pwede ba yun? Natanong din ito sa akin ng isang relative ko, pwede ba yun yung paraffol? Okay, kung ang paraffol na yun, halimbawa, kailangan niyang makabili sa item mo, bago ka makasali sa raffle, sugal yun. Sa mata-mata, maisir, kimar, sugal yun. Kasi ang sugal, kailangan meron ka munang kapital, ituk mo ba yan, bago mo makuha yung liban na lang, kung wala kang ganon, wala kang shart sa kanila na kailangan makabili ka muna bago ka mapasali sa raffle, raffle lang talaga kasi gusto mo lang mag-giveaways, pangpalakas sa negosyo mo, problema. Pero ang problema, ang kimar kasi, yung tinatawag na, or kumar, tinatawag nila, or kamar, yung tinatawag nilang sugal, kailangan meron ka munang pusta
Ang nangyari doon, wasila siya sa kimar o syabih siya, magkatulad sa kimar kasi ang ginawa mo, bumili ka muna ng item, pagkatapos, saka ka masali sa raffle. Na yun ang pinagbabawal. Papasok yun doon. At ang sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, yung hadith na mathalul ladhi yal'abu bil kimar o yung backgammon, yung sugal, sa gumagawa niyan, faka'annama massa lahmal khinzir. Para siyang humawak sa laman ng baboy. Ganun ang bigat niya. So, delikado yun na klase ng gawa. So, mag-ingat tayo. Yun ang sagot. Alhamdulillah, klaro yun, no? Sads, tama ba ang sabihin ng isang alim na huwag kayong magtanong maliban na sa alim na nakatapos sa Madina? Critical mambo. Taaso binamba. Uway, alhamdulillah, sa Madinatul Munawwara, nambay dalpano Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 100%. Walang sumusuway dyan. Ang sumuway dyan, baliw. Na ang Madina ay kung saan ang Rasul sallallahu alaihi wasallam nalibing. Diyan ang kuwan niya na tinayo niya ang Sharia Islamia, ang kauna-unahang dawla Islamia diyan sa Madina. Pero hindi ibig sabihin na kung hindi nag-aral sa Madina, na wag na tayong makinig. Paano yung branch ng Madina sa ibang lugar? Sa Malaysia, may branch ang Madina. Paano yun kung ang nagsasabi ng bantang graduate sa Baguio at hindi nakapag-Madina? Paano kung graduate dito sa Jensen, hindi nakapag-Madina? Alim. Paano kung graduate sa Indonesia, hindi nakapag-Madina, pero Salafi? Paano yung graduate sa Egypt na Salafi? Ang ilm niya, paano din ang ilm ng Rasul sallallahu alaihi wasallam? Walang dalil yun. Magtaubat sa Allah subhanahu wa ta'ala ang alim na yun. Kung totoo man siyang alim, magtaubat siya habang hindi pa huli ang lahat. Dahil baka mamaya pati siya na hindi niya pa nasusunod ano ang ginawa ng Ahlul Madina. Ang Imam Malik radiyallahu anhu, Malik ibn Anas, kabilang sa mga masadir at tashri' niya o masadir at tashri'iyya niya, ay binilang niya pagkatapos ng kitab, ng sunnah, ng ijma, ng qiyas, sabi niya amalu ahlil Madina. Kasama din daw sa sources ang ginawa ng Ahlul Madina, which is hindi sinang-ayunan ng jumhur. Pero ang ibig sabihin ni Imam Malik doon, ang mga ulama ng Ahlul Madina. Pero magkagayon pa man, marjuh yung kaul na yun ni Imam Malik, ang rai ni Imam Malik. So paano pa kaya yung magsabi ka na ustad na graduate sa Madina lang ang pakinggan? Paano yung graduate sa Riyadh, graduate sa Qasim? Marakil makalabanin. Marakil may kalabanin sa guna. Kasi merong ustad na graduate sa Qasim, taga Saudi din yun. Sa Jeddah pa, sa Tabuk, saan ba? Sa Jamiat Malik Khalid. Napakarami. Sa amin lang, Jamiatul Imam. Sa Riyadh, meron sa Japan, sa Indonesia, sa Djibouti, sa Mauritania, yan ang mga branches ng Jamiatul Imam. Sabi nila, baka daw sa Pilipinas, gagawa na rin sila ng Jamiatul Imam. Iduan natin sa Allah Ta'ala. Parang on process yan ngayon na negotiation. Kung dito halimbawa yung Jamiatul Imam, tapos doon nag-graduate yung kwan sa Pilipinas, bawal na tayo makinig. Hindi na natin kuning. Pilipinas buo. Jamiatul Imam. Paano kung doon sa Mahad Muhammad Shuaib Abidin, matapos ng kuleto Sharia o kuleto Tari, hindi na tayo makinig. Ang bantang, ang katotohanan, wala sa tao, wala sa jamia, wala dyan. Source yan, wasila, na makuha mo ang bantang, ang hak. Pero ang bantang nasa kitab at sa hadith. Kahit galing pa sa Samal Island, kahit galing pa sa Balut Island, ang nagsabi, kung dalil lang sinabi niya, kala Allah wa kala Rasul, sa tama na pag-unawa, sa pag-unawa ng mga salafus saleh, tanggapin mo. Huwag kang mag-pride. Yung salita na ganun, salita ng taasub, fanaticism. Kagaya din niya ng mga nagsasabi, wala nang tama kundi ang madhab ni Imam Shafi'i.
Inunta na si Imam Pia, si Imam Shafi'i, kahit si Imam Shafi'i, sinabi niya, idha sahal hadith, fahuwa madhabi. Kung tamang hadith, kunin ninyo. Kung hindi ko manda ko na soti hadithinan, kami natay akuran, wala yan na kinapatay ko, na kawakan sa hadith ko, kuano yung hadithin to. Kunin ninyo ang hadith to, itapon ninyo ang ra'i ko. Ganun lang. Hindi kailangan na graduate ng Madina. May mga graduate ng Madina, doon sa Jakarta, sa Indonesia, nagbibid'ah. Nagmamaulid. Graduate ng Madina, nagmamaulid. Kasama doon sa Malam Jumaat, yung every gabi ng Thursday, andun sa masjid kumakanta, Ya Rasul Salama. Graduate ng Madina. Usulod din. So hindi lahat yan. Pasintabi sa mga kapatid ko na graduate ng Jamia Islamiyah o Jamia At-Tayyibah o ano man doon sa Madinatul Munawwara. Marami. Alam niyo yan. Kasi nakadepende sa estudyante kung susundin niya ang pinag-aralan niya. Kung hawak sa sabantang. Meron ding mga graduate ng Riyadh, graduate ng Kuan, ng mga matitwid ang akida ng mga eskwelahan na mga sumasama sa Christmas party. Meron. A'udzubillah. So nakadepende yan. Hindi sa delpa. Ang hak hindi sa delpa, hindi sa lugar. Huwag niyong sabihin na pag-graduate ng Pakistan, lahat tablig. Hindi lahat. Meron ding mga Salafi na graduate doon. Si Sheikh Omar, Mufti Omar, Salafi. May mga graduate doon na alhamdulillah matitibay ang akida nila. At sa iba pang mga lugar. So hindi lang doon mahsur sa Madina. O baka nagkamali lang yun kung totoon mang alim siya, magtawba siya kay Allah Ta'ala. Wallahu alam bisawab. Assalamualaikum alim. Nya ko pagitsa na adan lupa adan agpamasalon na inasuknin sa subdivision. Pinambalanin sa walay ipaglonin na subayad na loan ang tubong ba ipambayad din sa lupa. Syukran. Rahan. Paano yun? Adan lupa nin. May lupa. Oh, adan pagpamasalon na inasok nin sa subdivision. Ginawa niyang subdivision. Aywa. Paano? Pinasok niya sa subdivision. Paano daw? Pinambalan nin sa walay. Ginawa niya ng bahay. Ilon daw niya. Ilon niya ang balay. Oh, nasubayad na loan. Ang bayad sa loan. Ipambayad nin sa lupa. Da kapital nin. Ibayad sa lupa. Asa moto yung ibayad sa lupa. Ang nanguta na asa man eh. Pwede Ma-explain na lang. Bisag ako wala ko kasabot. Manada ko ng sabutan. Malubog. Ha? Oh. Why? Sakaran. Kaya basta mga transaksyon na niya na basi arin to basi di tanong kasabutan sa mapya. Halimbawa, Ustaz, sa kira lupa ko. Ito ba lupa masikan sa area ni Ustaz Albar? Na lupa ni Albar, pinatindaгаnin sa subdivision, inyamong ilaki lupa. Tapos, si Ustaz Albar minayad sa ito ba lupa ko? Ando ilundo. Abali ako na ko yuta. Kuan na ko subdivision. Nag-loan ko para patindugan ako subdivision. Karon gi-appeal na ko ang yuta niyo sa amla para sa subdivision. Karon ang gibayad na ko sa iyaha, ang kwarta nagikuha na ko gikan sa loan. Aywa. Side bit lang. Bale, nag-loan ka. Ang kwarta na tong imong gibayad siya gikan sa loan. Gikan sa loan. Kung ang loan na yun, ang loan kasi orahan, dalawang bagay. May ribawi at merong ghair ribawi. May loan na pautang na riba at meron ding hindi. Qard ribawi at hindi
ribawi. Ang pagpapautang, pagpapaloan sa Islam, napakagandang gawain yan. Kasi pagtulong yan sa kapatid mo. O card na tinatawag. Biduni shart. Pero kung mayroon siyang shart, sabi niya, ang card na yon, so magkaiba yung transaction ng pag-loan niya at saka yung transaction ng pinambayad niya kay Ustad Amla. Walang pakialam si Ustad Amla dun. Tumanggap lang siya. Tumanggap lang siya ng bayad. Ang problema yung nag-loan sa kwan. I-check niya kung ribawi ba, may riba ba yung pag-loan niya. Kung may riba yung pag-loan niya, magtubo sa bangko, kwan, nagkakasala siya ng riba. Kung hindi siya, sa example, wala namang riba, halimbawa, Islamic na paraan, sabi mo sa kapatid, bay na ako'y bulawan diri, o na ako'y bulawan noon, na ako'y cellphone diri, pautang ako. In pila ka one time, ako ang ibalik sa mo, 300,000. So, kinuha niya yung cellphone mo, hinawakan niya, rahan ang tawag doon. Collateral. Pinautang mo na basta kahit 1 year pa, hindi magbago yung presyo ng pagbayad. Hindi na after 1 year kailangan 500,000 na yan, ha? Hindi pwede. Riba yun. So, kung hindi riba, walang problema. Pero kung may riba, yun ang problema ng loan. Yung nangutang. Si Ustad Amla, walang problema. Siya lang ang binayaran. Kahit pa nagriba yun, binayad sa kanya, wala, hindi niya problema yun. Kaya hindi sa kanya yung transaction. Ang problema, yung nagutang. Itanong niya sa sarili niya, yung pag-loan ko na ba ito, may interest ba? Gaya ng ginagawa sa bangko at iba pa? Yeah. Alhamdulillah, no? May gani ulit kumuta. Ligtas na ka. Ikaw gidito? So, naipangutang na ganina, Ustad. Katong dito sa kwarto. Unsa ang hukuman sa jama' kasar diri sa pagkahuman sa salatul Juma'a? Diri. Mapya. Naba ma-challenge ta no. Pama na boxing na mapya fight ha? Pacquiao. Basi Kiyasun Pasig. Basi misinterpret ano prinumot ano si Pacquiao. A'udhu billah. Di tanong pagkuhan sa mga demokrasi siya. Okay. Jumhurul ulama, ang pananaw nila sa pag-combine ng wakto ng asar sa Jumu'ah, walang problema. Jaiz. Bakit jaiz? Dahil, alam mo, sa musafir, o yung may sakit, o ano ba, yan ay mana na, hilain niya ang asar sa Jumu'ah. Jumhurul ulama, sabi nila, pinapayagan. Okay. Bakit? Dahil, ang principle nila, ang Jumu'ah, kahalili ng Dhuhur. Kahalili na siya ng Dhuhur, ginawa siya sa wakto ng Dhuhur. Ang hindi lang pwede, kung ang Jumu'ah halimbawa, at ito'y kabilang sa mga sunan al-mahjura, pinaliwanag ito ng yung tinatawag ko kay Sheikh Muammar Pompi, si Sheikh Ali Hassan Al-Halabi, ustad nila, rahimahullah, noong 2020 namatay, last year. Yun ang nagbabasa ng tanong kay Sheikhul Albani. Kaya sabi ko, yung nagbabasa ng tanong kay Ustad Shuaib noon, si Ustad Spong. Kaya siya ang Ali Hassan Al-Halabi dito. Siya na yun. So, nung namatay si Sheikh Ali Hassan Al-Halabi, si Sheikh Albani, si Sheikh Ali Hassan ang parang naging kapalit ni Sheikh Ali Hassan, ni Sheikh Albani. Okay? So, si Sheikh Ali Hassan Al-Halabi, sabi niya, ang kabilang sa mga sunan al-mahjura o yung nilisan na nakaligtaang sunna na isala ang Jumu'ah qabla zawali syams. Na isala ang salatul Jumu'ah bago mawala ang araw, bago pa ang time ng Dhuhur. May panahon din na ginawa yan ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. So kung yun sa panahon na yun, doon sa panahon na yun, ginawa mo ang salatul Jumu'ah, hindi mo pwedeng hilain ang asar. Kasi hindi pa pumasok kahit ang Dhuhur sa time na yun. Pero kahalili na siya ng Dhuhur. Hindi na kailangang sambahayangin pa ang Dhuhur sa time na yun kung ganun ang pagtayo. Pero sa atin ngayon, ginagawa natin ang
Pangalawang pamamaraan ng pagsala ng Jumu'ah at itong nakasanayan na sinasagawa natin sa waktu mismo ng zuhur or maabutan sa waktu ng zuhur. So, sabi ni Sheikh Ali Hasan Al-Halabi, dalawa ang pananaw ng mga ulama, ang jumhur nagsabing jaiz, at ang Hanabila at ang ilan sa mga Shafi'i at ilan pa sa kanila nagsasabi na hindi pwede. Bakit? Lalo na ang Hanbali. Bakit? Dahil ang asar sa ang Jumu'ah, sabi niya, mustakila na klase ng wakto. Espesyal na wakto sa espesyal na araw. Hindi gaya ng zuhur na pwede siyang sa kahit sa anong oras. At ganun din ang mga sahaba, hindi daw naiulat na ginawa nila ang salatul zuhur na kinumbayin sa asar. Okay. Pero ang jumhuru ahlil ilm nagsasabi na ang illa dito o ang kadahilanan ay ang waktu, ang oras. At walang duda na ang badal ng zuhur doon ay walang iba kundi ang Jumu'ah. So dahil musafir ka, although sunna na sa iyo ang salatul Jumu'ah, hindi wajib sa iyo, musafir ka, walang duda, pinapahintulot sa iyo na i-combine mo ang waktu ng asar sa waktu ng Jumu'ah. Walang pagsala. Mapakay. May kalo sa Egypt, so mga pangiptalo, halal. Makatalo. Hada al-amr, jaiz. Pinapahintulot. Pag magharam naman sila, haram. Yan ang mga nag-iipta doon sa Masr, sa Egypt. So yun ha. Ulitin natin. Min haythul illa, sa illa niya, pwede na i-sala ang salatul asar, kasran wa jam'an, pagkatapos ng salatul Jumu'ah, kung ikaw ay musafir. Malinaw? Malinog? Fadal. Ito. Yan pala pa to. Gusto tigin ang musafir na kinawajibi Jum'ati. Sahih. Tama. Mapakay dito sa kanimamong Jumat, pamatamit ito sa kigina. Mapakay. Pwedeng hindi na siya sumama sa Jumu'ah kahit marinig niya pang khutbah. Pwede rin na ang musafir, kung pagpasok niya doon sa Jumu'ah, ito ang binigay ng isa sa mga kibarul ulama ng Saudiya at kilala sa pagiging hambali niya. Si Sheikh Muhammad Mukhtar Ash-Shankiti. Hafidahullah, buhay pa si Shankiti. Di ka na sangil. Si Shankiti. Di ka na sangkiti na sangil ha. Shankiti sa kanin. Taga Shankit, Lusa, Mauritania. Ang sagot niya, yung mayroon bang tafsir nga, hindi yung Adwaul Bayan, lolo niya yan, pero siya kabilang sa mga kibarul ulama ng Saudi. Sabi niya, maari, sabi niya, para hindi na maguluhan yung musafir, na kung sasama siya sa jama'a ng nagsasalatul Jumu'ah, kung mag-isa lang siya at gusto niya makuha ang reward ng jama'a, ang niya niya doon sa pagpasok sa salatul Jumu'ah, sa pagsala ay zuhur. 2 raka. Niya niya kung musafir siya. Ang pakikinig niya sa khutbah doon, pakikinig sa khutbah bilang sunnah. Hindi wajiba. Or kahit hindi siya umattend sa khutbah, nasa labas siya, pag iqama papasok siya, dahil ang niya na doon ay zuhur. Pagkatapos doon ay magsala siya ng asar. Kung musafir. Kung ako naman ang khatib, halimbawa, gaya kung musafir ako, pwede ko, hindi khatib ha? Ang niya ko doon sa ginagawa ko bilang khatib, sunnah ala haqqi ana. Sunnah sa aking hak. At pwede na ang aking niya sa pagsala ko ng Jumu'ah ay zuhur. Ang rajih pagdating sa niya ng sala, hindi kailangan na magsang-ayon ang niya ng imam at ng ma'mum. Bikhilafi Syafi'iyah. Magkaiba sa Syafi'i. Ang jumhurul ulama, pwede na magkaiba ang niya ng imam at ng ma'mum. Halimbawa, ang imam, ang sala niya sunnah. Nagmasbuk ka sa kanya, huwag niyong iganon. Ang correct doon, huwag niyo siyang iganon. Yung iba, kubla ni sab kita. Ha? Pag magmasbuk ka sa kanya,
sunna yung sala niya, yung niya niya, tahiyatul masjid, halimbawa, ang sayo duhur, correct yung sambayang yung dalawa. Correct yun. Or hindi kaya natapos na lahat ng duhur, tapos na sila, napasa din ni duhur, tapos na. Tapos, may isa na nagsambahayang, wala siyang kasama sa pagduhur. Pwede kayong lahat ng yun na jamaa, mag-imam sa kanya. Ang niya nila doon, ang reward ng jamaa. Sunna sa kanila. Yung gano'n ang kwan niya. Hindi na inulit yung sambahayang, hindi. Sunna. So labas sabi. Pero sa mga Shawafi, stricto. Hindi talaga pwede. Kaya makita nyo ang mga iba na kwan sa Shafi'i, mutasib. Hey, wala na sa kita. Meron pang iba na mag-quit. Magkasabi, oy, pardo din na niya. Oy, sunat pa na niya. Allahu Akbar. Ano na ilay ko? Ano sa kami? Sambayang sila. Hindi man pag ginugot talaga ikuanan to. Magmasbok. Hinapik mo. Tama sa ikatalo. Hoy, sunat na niya. Allahu Akbar. Aram pa ng gula, subo. Medyo matuwa rin ibang imaman to. Imam ka ni. Subo na jamat. Sambayan ka. Allahu Akbar. Nadimiritso si kaning sa kuana, sa sakab. Ka-excited. Alhamdulillahilladzi. Kasi para di matagas sa memorinin ba? Na hindi siya nakapagpatiha. Sabi nung nasa likod, katabi ko na matanda, Subhanallah, tuloy-tuloy pa rin. Sabi niya, Al-Fatiha! Basta sa akin, di ko mapasang yung mga matuwa niya. High bladder. Kapag Al-Fatiha! Tumuma nakatagkaw sa kanaan. Alhamdulillah. Wala ko. Uy, mapakay ito. Talo ka sa Al-Fatiha. Di mapakay. Di dahin to. Okay na. Umay ka pa remind ka sa ayatan. Remind ka din sa ayatan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Tuma. Ataw ka, Subhanallah. Umay ka magkatagaw. Di ka magpahinugot. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Tuma. Katadams ka ni. Di ka na Al-Fatiha. Ripungot mong manami. Boses na matukaan to. Pasta. Napasa di sambahin kinagsalam nila na darimi salam imam sa kanin. Manamig kaya imam. Diritso din sa walay ni imam ito. Waktu subo. College pan kami sa Ateneo sa Tubaw Timpo. Basta tatawag kami pasa di sambayan. Al-Fatiha! Hindi ko alam. Gumatuwa. Ano ba? So yun ang sagot natin doon sa Jumu'ah at sa Asar. At yun ang rajih insyaAllah ta'ala na pwede siya. Ang batayan natin min haythul illa na kapalit ito ng salatul duhur. Wallahu alam. Assalamualaikum Ustaz. Ngayon ipukuman na online seller anan apandagang sa mga items anto adi ka na onhan. Syukran. Kana onhan. Oh. Dahil sa kanya, ang dasa liman. Nag-post na niya pero wala pa dito sa ihang item. Ya pinakamapiyasan, aron mga bigkiyas, kiniyas nila sa arbun, kiniyas nila sa bayus salam, yung bang magkuhan na. Pero kasi, wala talaga sa kamay niya. Yung arbun at saka yung sa bayus salam, nandun na sa kamay nung nagbibenta. Nandun na sa kamay nung nagbibenta. So ito wala pa sa kamay. Wala pa sa kanyang kamay yung item. So pinakamaigi, kung halimbawa, proposal niya lang yun na kuhan, huwag muna siyang magkuha ng bayad. Pledge lang muna. Pledge lang muna tapos sasabihin niya na andito na sa akin, tuloy mo ba? So, saka itutuloy. Huwag yung pababayaran niya na tapos niya gagawin.
Liban na lang kung made to order, may factory siya, may pinapagawaan siya, at sigurado may mga tela na doon, ritaso, at sinabi ang paggawa nito aabot ng 3 days, pwede bang magpaunang bayad ka na mapakain to? Kasi mayroon ng material. Ang problema kung hangin pan, sambal pan ba, dapan kuanin, ato ba di mapakay. So wag niya na lang singilin ng kahit ano kung wala pa talaga sa kamay niya. Saka na magbayad kapag nandun na, umagakaliwaan na sila. Kahit online pa man yun, sige, ihulog ko na ito sa iyo, LBC ko na, tapalan ko na dito pati ang pagkuan, or COD na dyan mo bayaran pagdating sa iyo. Yun pa. Okay? Bali na kalamin kita itong tanong sa. Alam na po. Kining magbaligya nga dili iyaha. Ay maingon ko na ako'y kanding diri, ibaligya na ko, pero ang kanding dili day ako ana bang style na yung mga ingon ani makita nato ni sa diri sa mga Facebook ana, pero dili na ang problema, dili sila ang tag-iya atong ibaligya nila. Dicer ba? Na ako'y isa ka bukag na durian diri, pero ang problema nila dili day ako tag-iya. Si Tibong di ay. Ingon ako ng mga kuan. Unsa ang dokuman nato sa kay murag permanente na ni siya. Kung yung item na yon, item na binibenta, simsar ka o tinatawag na agent ka, usap kayo nung may-ari, sabi mo sa may-ari, kaka, may item ka ba dyan? Oo. Magkano ano mo? 500,000. Sabi no, 500,000, durian lang. 500,000, 500,000. Sige kaka, papayag ka ba? Ako ang magkuha nito. Mag-dicer para mabinta. Mag-agent ako sa'yo. Sige. Kaka, ilan man ang ipatong ko magkano? Ikaw na bahala. Pag sinabi ikaw na bahala, okay yun. Pwedeng masunod yun. Nasaan ang bahala kahit magkano? Sabihin niya, 600,000, 1 million, 700,000, pwede. Basta mabenta. Basta pinag-usapan nila nung may-ari. Pero kung hindi dumaan sa pag-uusap, nakuan sa bulong-bulong, di mapakay ito. Haram na transaksyon kasi hindi sa'yo yun. Una, albayo malay salak, hindi sa'yo. At hindi ka nakapag-pamagitan. Na hindi ka hindi mo kinausap. So, kailangan kausapin mo muna, Bapa, ibenta ko na, 500,000. Sige, patungan mo ng 20%. Or, kahit 500,000 yan, maghati tayo sa kwan. Pwede yun. Pwede. Okay? So, Jais, pagdag. Ayaw, sa dugdug. Ang pagkutaran niya, di ba, wala kung ginig kumani ni isa ka balik Islam niya nasa igsoon nga wala nagbalik Islam, kung itakwil niya itong igsoon nga wala nagbalik Islam. Ito na terparan yung kasi pagkakarihan nila dili na kay igsoon wala ka ng Islam. Una, ang maayong relasyon sa mga parente, bisan pagdili Muslim, kunya Muslim na ka, dito pa lang sa pag-Muslim nimo, ang naputol dito nga kuan ninyo, kadtong imuhang wala sa iyahang relihiyon. Moto siya. Ikaduha, pwede nimo tubuhaton kung halimbawa, kadto siya nga igsoon nimo, kanang kontrahon gyud niya ang Islam. Kanabang mo yun siya ka Muslim mo, pweh! Mga na ba? Or gawawon gyud niya bagsambayang nimo, butangan kay neglitsyon baboy sa tubangan, utanan-tanan na tapos ikaw ang nasa authority na pwede na to nga putlo nimo. Human nimo siya dakwahi, human nimo siya gisultian sa tanan-tanan about sa Islam. Wala lang gyapon siya kay gusto gyud niya nga Christian ang kuano niya, iyahang ginadaot ang Islam. Pero kung dili nato ang kaso, ayaw pagputol og kuan relasyon sa imong mga kamag-anak.
Kaya ang mga sahaba bitaw, mama man nila gyud. Dili man mga Muslim ilang mga mamagpapa. Napato isa si Sa'd ibn Ubadah, di ba? Ug nairiwaya nga si Abu Hurairah nga ang iyang mama wala ni kaon, dili na mo kaon antud dili ka magbiyaan na magmusyrik og balik, dili gyud ko mo kaon ug mo inom og tubig. Nya palangga kay nito yung mama. Halos di siya muunag kaon kay basig makaon niya ang pagkaon nga para sa iyang mama. Ha? So sa iyang pagkuan gi-insulto naman siyang mama ang Rasulullah, imong ang Rasul na nimo si Muhammad na nani. Nitindog na siya. Ana siya ma, bisan pag mamatay kag hunger strike, makapila ka mabanhaw balik, ha? Dili na ako biyaan ning relihiyon ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nagilak siya nito sa Rasulullah, nangayo siya sa Rasulullah nga tabangan siya magduha nga gabayan iyang mama. Paguli niya nagabayan iyang mama, naligo iyang mama sa banyo, paggawas nagsyahada. So, ang rahim manggod, ang kaning kamag-anak, ang Rasul sallallahu alaihi wasallam nag-ingon, ingon niya, ar-rahim, ingon niya, ar-rahim min rahmatillah. Ang sinapupunan, ugnayan sa sinapupunan, gikan sa awa, kaluoy sa Allah. Man wasalaha, wasalahu Allah. Kinsa man ang iyang isumpay ang relasyon sa kamag-anak, sumpayon pud saya, isumpay pud siya sa Allah, i-connect pud siya. Kinsa pud waman kataaha, kinsa pud mo disconnect ana, i-disconnect pud siya sa Allah Taala. Ha? So ayaw lang siguro i-disconnect. Dawahan nimo imong igsoon, taman sa imong makaya, hantud wala pa man pud siya nag-anti-Muslim, akanang dauton na gid niyang Islam, gani ang ubang pang sahaba nagsabar pud sila bisan nag-antay-Muslim ilang mga kuan. Hantud wala pa ni gira sa imo nga kuan, ayaw pud lang imuhang relasyon sa ila. Kaya ang imuhang pakigmaayo nga relasyon sa ila sa dugo, motoy mahimo niyang dalan nga giyahan sila sa Allah. Innaka la tahdi man ahbabt, walakin Allah yahdi man yasha. Dili ikaw ya Muhammad dato dili ikaw ang magdesisyon sa kinsa man ang magiyahan sa Islam, ang katawpikan ng iyang kasing-kasing. Pero ang Allah Ta'ala ang mupili sa kinsa man ang iyang gusto. Wallahu a'lam bissawab. So klaro to sa Godon. Tingog na gid ka. Namatay na yung kuan sa kanan. Pili para to sa misapaat sa pag-abot sa iyo mo. Namatay sa kufur. Kafir sila. Kafir sila. Nagsulat na gid ka sa ABCB yun o nasirado naman. Sahon man. Pwede ba nato madua o istighfar at ang ginikanan pananglit nga namatay sa kufur sa shirk? Dili. Rasul sallallahu alaihi wasallam mismo, iyahang mama to. Mama niya ug papa niya. Namatay sila sa kufur. Nato'y niabot sa iya nga isa ka sahabi. Ingon sa sahabi na to, ya Rasulullah, ingon niya, hal abi finnar? Ang ako bang papa maimpirno kay namatay sa shirk? Ngon ang Rasulullah, naam. Nitalikod siya, nihilak siya. Gipatawag siya sa Rasulullah balik. Inna abi wa abaka finnar. Sahih Muslim na. Akong mapapa o gimong papa sa impyerno, nang hilak silang duha. Imagine na, papa sa nabi na, namatay sa dili sa Islam. Rasulullah mismong nag-ingon. Unya, nagpababa og ayatan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa suratul Taubah, kadtong panahon nga, dili pa muhunong ang Rasulullah og dua para sa iyang angkel nga, klaro gid wala gidawat ang Islam, si Abu Talib. Ingon niya, ya ammi, kul la ilaha illallah. Angkel, baba, isulti lang yun ang la ilaha illallah. Sabihin mo ang la ilaha illallah. Kalimatun uhajuha laka ilallah. Ako ang ihimog ebidensya ni para sa Allah Ta'ala nga ako akang madipinsa, maduphan ta ka. Nagbaba ang Allah subhanahu wa ta'ala gayatan sa suratul Taubah. Ingon sa Allah subhanahu wa ta'ala, ma kana lin nabi walladhina amanu ayastaghfiru lil musyrikin
min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Dili bagay o dili nararapat sa propeta, dili angay sa propeta o sa mga magtotoo, mag-istighfar sila para sa mga namatay sa shirk, human nga gipadayag na sa ilaha nga sila mga tao sa impyerno sa pa, human sa ilang kamatayon. So inana gyud man wala na tay mahimo. Kung namatay gyud sila sa kufur, na siguro gyud nimo ayaw pagdua para sa ila nga pasayloon sila kung nasiguro nimo namatay sila sa kufur. Kung wa pa nimo nasiguro nga buhi pa sila, idua sa Allah nga buhi pa sila ug gabayan sila sa Allah. Magkita mo ug madakwahan nimo sila. Okay na. Wala na kanisulat sa kapuso mo Jessica Suho. Ngano na kumpirma nimo patay na sila. Final na to. So ang imuha na lang dito, iduan nimo sa Allah ang imong mga anak so maabot magpabilin sila sa tauhid. Alhamdulillah, klaro, Ustaz Dudut. So sa mga igsoon mo na naay pangutana na dili nila kaya isulat ilang pangutana, adto na lang mo diri, i-personal na lang ninyo yung mga pangutana aron matubag insyaallah taala. Ana si Imran Mukhlis ni. Ha? Oh. Nagwin ng dawat nga pagkaon Ustad, ihatag sa kuwa. Gikan to sa mga anniversary to kangin Ustad. Tapos kali ko natawan, agikan din sa yung atong kuwan, nana sa kuwa, ngin tumapaki ko yung sa wata na kuno balik. Ato kangin yung gulang sa pagkanban. Kuwan Ustad. Kuwan. Mana ba magaya si Bagihid Santo? Pati kaluman ni? Kasi muli sa walay? Estudyante sa sa Ma'had. Masya Allah. Yani mana na kuanin ni? Kuanin niya? Shu'aibi. Shu'aibi. Meron siyang natanggap na pagkain mula sa anniversary. Or kuan. Doon niya na nalaman nung natanggap niya na. Pwede niya bang ibigay sa bata na hindi nabalid? Ang prinsipyo ng pagbibigay at pagkuha, ang sabi ng kaida fiqhiyya, ma haruma akhdhuhu, haruma i'ta'uhu. Ano yung bawal na kunin, bawal din siyang ibigay. Bawal kunin, bawal ibigay. Ma haruma. Memorize do'y kaida, ha? Ma haruma akhdhuhu, haruma i'ta'uhu. Haruma akhdhu, harumu i'ta'u. Ang bawal haram na kunin, haram din siya ibigay. So ang gawin mo doon, itapon mo. Hindi mabibilang na israf. Kasi ang pinaano mo doon sa sarili mo ay hindi ka makasang-ayon at hindi ka sa bagay na haram. Kagaya din yan ng pagtapon mo ng mga sigarilyo na binigay sa'yo, o alak na binigay sa'yo, o baboy na binigay sa'yo. Na. Yun ang sagot. Huwag mong ibigay sa bata na akil balig. Na wala pang na hindi balig. Ano ngayon kung hindi siya balig? Bawal. Ha, kapatid? Imran. Wallahu a'lam bis-shawab. Jazakallahu khair. Jazakallahu khair. Oh ya, umika adan gatas nin. Dagatas. Dosa kuan kwarto. Malugat ka no pan kakak. Kanya may protesta ko na Ustad. COVID na yan. Natigla no entry, no vaccine no entry. Dahil ito mo ko na. Ngayon ito dahil haraming sila kita ipatubak na namba sila kita namba. Ngayon pag-vaccine. Vaccine ya. Umi ka magpabakuna. Magpabakuna ka. Maharam ataw kadi. Syukran. Ni tiningalan ka. Ha? Tiningalan ng kakaka. Nukman. Bali ang pangutana, unsa ang hukuman sa baksin? Okay.
Kay daghan-hadlok aning baksin ba? Basig masumbi. Alhamdulillah, sa akin na full vaccinated. Daman ako nabaloy sa sumbi. Alhamdulillah. May kasumbi sa akin sa guna, na lango na niya na makan ko. Ang vaksin, ang pag-inom ng gamot, ang lahat ng yan, hindi tinatanong sa alim, tinatanong sa doktor. Sa amin na mga tinatawag yung ustad, mga ulama, makalagay kami ng hukom kung matanong namin yung mas nakakaalam. So ano ba ang vaksin? Babalik tayo sa asal ng lahat. Al-aslu fil asya'i al-ibaha. Ang asal ng mga bagay o original na hukom ng mga bagay ay pinapahintulot. Illa idha thabata tahrimu. Maliban na lamang kung maging klaro ang pagiging haram niya. Halimbawa, kung baksinan ka ng klaro na tanduay, i-baksin sa'yo, i-dextrose sa'yo, bawal talaga yun. Pero tandaan ninyo, kung itong mga ito ay gamot, at in-explain ng mga ulama, ng mga doktor sa inyo, ulama sa tib, o mga expert sa medisina, na ito, ganito, at mapagkakatiwalaan mo, especially kung Muslim naman ang mga doktor yan, walang pinagbabawal dyan. Kalukman, hindi pinagbabawal. Ang sabi ni Sheikh Sulaiman Ar-Ruhaili, napakinggan ko sa kanya, isa sa mga fuqaha ng Madina. Madina na ito Baka mamaya sabihin nyo naman, di Madina. Madinatul Munawwara, Saudi Arabia. Napitalo ni Sheikh Sulaiman Ar-Ruhaili, kung hindi ka lalabas sa bahay mo, dyan ka lang talaga, na wag kang okay kahit di ka magpabaksin. Pero kung lumalabas-labas ka, at maaring vulnerable ka sa anumang sakit, na magiging wajib sa iyo ang pagpabaksin kung yun ang sasabihin ng doktor. So depende sa doktor yun. Wag mong, ang problema sa atin na Muslim, makikinig tayo sa mga balita na matay silang lahat, ang dami nila namatay. Yun pala, kasi may COVID na sila dati, hindi sinabi sa doktor, kasi dapat kung nagka-COVID ka noon, 6 months at least, bago ka mabaksinan. Yan ang sasabihin ng doktor sa'yo. Nakakadepende man yan sabihin ng doktor. Hindi rin ibig sabihin na wala ka ng tawhid dahil naniwala ka sa doktor. Napaka-bubo naman na prinsipyo. Hindi tama yun. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah lam yanzil da'an illa wa anzala ma'ahu dawa. Alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu. Sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ang Allah Ta'ala hindi siya nagbaba ng anumang sakit maliban na lamang na may kalakip na gamot. Malaman na ito ng sinuman o maging awam o maging ignorante man ng sinuman dito. Ma-ignorante, ma-educate ng ma-educate. So ganun lang yun. Gaya din yan ang hukom na, Ustad, bawal ba sa akin ng soft drinks? Himbawa, diabetic ka talaga, severe. Sabi ng doktor mo, bawal sa'yo yan. Ipinagbawal sa'yo. So, ibig sabihin, haram sa'yo yun. Kasi, sa health mo na ang masisira. Pero, hindi mo pwedeng iharam sa iba. Ganon yun. Kung sabihin ng doktor sa'yo, kakalukman, wag ka na magpabaksin kasi matindi yung sakit mo, may maintenance ka. Hindi sa'yo wajib magpabaksin, hindi pwede. Pero kung sabihin niya sa'yo, nako, walang problema magpabaksin ka. Vaksin lang naman yan. Hindi yan problema. I-check na yung dugo mo, i-check na lahat, walang problema doon. Yun lang yun. Okay? Wallahu alam. Shukran. Jazakallahu khairan. Ate pani adan insanin, siya kanubo para kumbaga kamaligunan sa oras niya. Samtang na ba itong Sheikh Siri, no? Ipangutana nato kung natay pangutana aron maklaro nato. Insyaallah taala. Manaminawa rin mga tao.
Magsilid sa bayang Ustad si mga kapatid to. Bali Ustad na English i-itsain niya na sa kadali matya. Saki. Mana Aramicano siya? Ustad, is it lawful for a separated 10-year separated wife to remarry for her own decision? Grabe na. Ay, hala. Si Sheikh. Sheikh Shaka. Is it lawful for a separated wife for 10 years to remarry for her own decision? Miriam Defensor. Abogado man niya. So, sawalan tabon sa English. Bismillah. If the divorce or the separation that you are talking about, that you have mentioned here in your question, has gone through the process of Sharia, which means that if you are divorced, then you are, therefore, you are divorced by the utterance of the husband. Like he said, I divorce thee, I divorce thee, I divorce thee, for example. Or he said, you are now divorced, or I am done with you, and now I have now decided to separate from you. If that is the case, then the divorce has really taken place in its real sense. But if the said separation was only decided by you and your husband, so as that you are not only talking to each other, but still you act like common law couple or spouses to each other, then divorce has not yet taken place, and it has to be ratified by the process and the system of the Sharia. You understand it? Nasabutan lang to. Anaming bikano, mindlugo yung mga... So if it was written, was it by written, by document? If it was by document, then it has to be confirmed by both parties or by the court of Islam. If ever there is a Muslim court here, for example, the Mufti here, for example, if it was really proven and he accepts it, that document is signed by him and he alone, then the separation has really taken place according to the Sharia. Thus, after 10 years, even after the iddah means the menstrual waiting period, 3 menstrual period, wherein the woman, if he had this period, this 3-month waiting period has already passed through her, so therefore she has all the rights to remarry. Nobody can stop her from marrying, except that she needs to pinpoint or ask the permission of her wali. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said in the hadith as-sahih, he said, "La tunkahul bikru hatta tusta'dhan, wa la tunkahu al-ayyimu hatta tusta'mar." Qalu kayfa idnuha ya Rasulullah? Qala an taskuta. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, a virgin cannot be wed or married to a man except that her permission is being asked. And
a divorcee or a widow cannot be married to anyone or remarried except that her command or her order has been asked. So, the Sahaba asked the Prophet sallallahu alaihi wasallam. They asked him, Ya Rasulullah, how is the permission of on what ground shall we know the permission or discern the permission of the virgin? The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, when she keeps silent. When she keeps silent. When she keeps quiet. Antaskuta. So, I guess the one who is asking is a divorcee. So now it is your sole right to remarry, inshallah. Because for the longest time, after 10 years, as you said, you haven't been married and you have lived your life alone. For your own decision, inshallah subhanahu wa ta'ala. But then, you must ask still the permission of your wali. You have to ask your wali and order your wali to marry you to that man who is 100% qualified to be your husband, inshallah. Klaro ang tubag sa mga nakasabot. Sa mga wala kasabot na di mi kasabot kung sa mong i-reaction mo kahilakon mi. Wa jud mi kasabot ba? Ako wagin pisag-isa. Murtad siya, niya nagbalik Islam na po si Jeddah. Minsan, kalakalan ito, nagiging transaction yan sa mga iba't ibang da'wah center sa labas. At ang iba nating mga duat, pinagsisikapan nila talaga ma-stop yan. Kasi ginagawang negosyo ang Islam. Ginagawang negosyo. Total, nakatanggap na ng 10 real each. Imagine mo, 50 ka tao Arabo, magbibigay ng 10 real. Ilan yun? I-50 mo yun. I-times 50 mo yung 10. Magkano? Real. Ngayon, sinong niluluki nila? Allah Ta'ala, sarili nila. Yukhadi'una Allah walladhina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum. Wahum? Wa ma yash'urun. Wa ma yash'urun. Niluluko nila ang Allah. They are trying to deceive Allah. Sino? Okay na ta. So, bawal to, ha? Okay. Dapat ipangutana dira, mga higala. Taas lang inyo ang kamot. Basigrasyan na po ang sunod. Bungan sa duho asap. Isama na nan yan, yung mga ulit, di ka tiging pagkasarsan, di ka pang pagkaganat, di ka pang musapir, sakali ka musapir, saan ka sa lalan. Dinis ka sa kulin sa namba. Sa akin, na ako galbukan, di po ako kumanad kasar. Kanina dag kasar. Kanata pa musapir, sakali ka musapir, siya sa lalan. Ati ko, isag ka po, ngagi ka po. Sakit ko na, may laki na sabutan sa mga ustad. Ganto di ko, kapake mo nila kanan, di ko gumanaak ka. Or saka ka magkasar pag nasa daan ka na, umusafir ka. Okay. Una, ang mga ulama sa dalawang pananaw. Saka ka magkasar kapag nasa daan ka na. Or ida tajawaz talbuyut, kung nalagpasan mo na hindi mo na makita yung mga bahay sa lugar mo. Doon naman nagkaroon sila yung iba naman nagsasabi pwede. Pagsakat, yung sakay, nasa Bulugul Maram yan, sa pagsakay pa lang nila doon sa kanilang sa kamelyo, saka sila nagkasar, nasa daan na sila. Yung iba naman nagsala muna sila nagsala muna ang Rasulullah ng Dhuhr 4 doon sa kanyang lugar, saka siya nag-asar doon na sa daan na siya, pinatigil niya, saka siya nag-asar. Yung isa naman, at ito ang kamal ng mga Malikiya sa Basra, mababasa niyo ito sa kitab na Al-Awnul Ma'bud ala Sunani Abi Dawud. Al-Awnul Ma'bud ala Sunani Abi Dawud. At ito ang pinanindigan ng karamihan sa mga Malikiya. At hindi tayo nagsasabi na Maliki ang tama na madhab, hindi. Pero dahil sa dala nila ito
na ruksa, at ito din ang pinahintulot ni Sheikh Al-Albani rahmatullah alayh. Sabi niya, sabi doon sa kuwan yun, dhahaba al-Malikiyya min ahli al-Basra annahum anna as-salata qabla shuru' fi qabla al-khuruj min baladika lis-safar jaiz, pinapahintulot nila. Ngayon, anong dalil nila? Ang dalil nasa kitab na yun sa Sunan Abi Dawud, Al-Aunul Ma'bud ala Sunan ni Abi Dawud. Ang sabi doon sa hadith ni Abi Basratil Ghifari, si Abi Basratil Ghifari, nakasakay na siya sa barko. Papunta siya ng Misr, galing siya sa Fustat. Medyo may distansya yun. Ngayon, nakapuasa pa siya that time, nag-ayuno siya. Gayuno. Hindi pa umabot ang kuwan, medyo umaga pa ba? Ay araw pa. Tsaka malayo pa ang time ng buka. Sabi niya doon sa kanyang kasama, ihdirli, sabi niya, sufra. Ahdiril gada. Akin na yung pagkain. So kumain siya, tuminom. Sabi niya, ay, magkakain ka na, sabi niya. At agadata, sabi niya, kakain ka na. Walam natajawazil buyut. Hindi pa tayo nakalabas. Hindi pa tayo nakaalis ng jinsan. Nakikita pa natin, jinsan pa to. Sabi niya, atarghabu an millati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam o atarghabu an sunnati Rasulillah, o ikaw ba ay maghahanap pa ng ibang tarika kaysa tarika ng Nabi sallallahu alaihi wasallam? So yung hadith na yun, ginawang basis yun ng madhabul Maliki na maaari, sabi niyang, magbuka, mag-iftar ang tao na nagpupuasa na tinatawag na azam ng safar, ng pag-travel. So puro parehas yun. Dahil ang hal ng muftir, ang hal ng musafir, pwede siyang muftir, pwede siyang magsahibur rukhsa o magkakasar ng sala. So pwede kahit saan doon. Doon mo na isala na nasa daan ka na, o dito ka pa lang na magsasala ka na. Ang Shafi'iyya at iba sa mga Hanabila, pananaw nila, la yushra' laka as-safar wa innama yushra' laka al-jama'. Dahil hindi ka pa nakaalis, magjama' ka na lang. Apat-apatin mo bago ka magsafar. So, choice mo din. Gusto mo yung apat-apat? Pwede. Gusto mo yung dalawa-dalawa na bago ka umalis? Pwede. Pwede. Kung gusto mo doon sa daan? Pwede. Kung saan ka hindi mahirap sa iyo. Na. So, maluwag. Na. Wallahu a'lam bissawab. Na may pangutana nila? Ano daw? Halal? Balot. Hukuman ng balot. Halal ba daw kainin ang balot? Okay. Ang tinatawag nila yung kutkut sa Arabic, yung balot, haram siyang kainin. Haram din ibenta. Kasi mait yan. Patay. Sabi ng Allah Ta'ala sa Suratul Ma'idah, ano sabi ng Allah Ta'ala? Hurrimat alaikum ad-dam, al-maytatu wad-dam, walahmul khinzir. Inuna talaga yun, al-mayta. Bawal sa inyong kainin ang patay na. Yun kasi sinadya na patayin. Hindi yung halimbawa, chicken. Gisumbali mo siya, tapos andun yung itlog sa loob. At tabi o tabi. Ibig sabihin kung ano yung nanay, hukom sa nanay na sinumbali, sunod din yung anak. Kung ganun na estilo, pwede natin kainin yun. Pero ang problema, hindi man ganun. Kaya gipaitlog na, tapos imbis na ipahatch mo na yung sisiw, anong ginagawa dyan? Ginalaga. So, pinatay mo talaga yun. Mait yun. So, bawal yun. Haram. Pinoy, ano ba ang Pinoy? Process ng Pinoy? Wala. Walang sisiw. Walang sisiw. Walang buhay. Pwede ang Pinoy. Pero lahat ng nagkatira sa balot, Pinoy. Daw pansan? Makuti no ran. Makuti mo so oras sa kasama niyo. Kaka na pinay-ari na bulo. Ano ba kita? Why?
Nambi Vice here. Ikuan. Ano tong panggagauli bangin sa wala? Nginkon? Ah, Salatus syukur. Hukuman ng salatus syukur. Meron ba daw salatus syukur? walang salatus syukur. Ang meron sujudus syukur. Kasujud bun. Da takbiratul ihram, da di ka na sambayang into kasujud. So Rasul sallallahu alaihi wasallam, ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kapag dumarating sa kanya ang anumang balitang maganda, nagsusujud siya bigla sa Allah Ta'ala. Syukur yun. Wala nang salam yun, wala nang takbiratul ihram, wala. Sujud lang. So, isang beses lang. Oo. Kahit paanong language ang gamitin mo doon, magbagindanaon ka, anong gawin mo, walang problema. At walang specific na dhikr na babasahin sa sujud syukur. Na, alhamdulillah, natawan ng kasaguna. Now you know. So, at least yun, ang tawba doon, wag nating gawin. Alhamdulillah. Salatul duha. Sa hadith ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu sulama bani Adam, lahat ng mga mifsal, yung mga buto ng anak ni Adan ay nagkakaroon, sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ng reward. Yun ang pinaka summary ng hadith. Ang tinutukoy doon, sabi ng mga syarih ng hadith, kagaya ni Imam Nawawi, sabi nila doon ay yung pagsasala ng salatud duha. Na ang ibig sabihin noon, lahat ng mga mifsal mo, ng mga buto-buto mo, ay lahat pumupuri kay Allah Ta'ala. So, may reward ka doon kay Allah Ta'ala. Lalo na kung inintay ng isang tao sa masjid siya. Hinintay niya after ng fajar, magduha, saka siya lumabas. Nagduha muna siya. Ang sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ang tumbas doon, sabi niya ay isang hajj. Isang hajj. Isang hajj. Ang tumbas ng reward. Masli reward din. Kaya yung iba, alis agad sa masjid. Biya inbuli, biya di makatuna. Yung iba, di ba? Kasi mag-Mobile Legends na. Bumagayas ka, mag-mobile pa. Tabi-tabi, aram pa mga matuwa sa guna. Mga medyo matanda na, mag-Mobile Legend pa. Tiningas. Doon rin ikuha na niya. So, yun ay dapat nating i-grab na opportunity. So kung halimbawa dun sa bahay mo, ikaw na, or dito sa masjid ninyo, meron kang lugar doon, makasabay kayo magpamilya, magsala. Kung gusto mo makuha din yung reward na yun, na pwede din doon ka. Kung hanggat hindi ka naman wala namang nagpipigil sa iyo na makadalo doon sa jamaa. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tamna'u ama Allahi masajid Allah. Huwag ninyong bawalan ng mga